Living Flame, number 9. Be born from above. We read from the Gospel of John. Jesus said to Nicodemus, "You must be born from above. The wind blows where it wills, and you can hear the sound it makes, but you do not know where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." The resurrection brings to us a new life. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng panibagong buhay. Ito yung kahulugan ng sinabi ni Jesus, you must be born from above. You must be born of the Spirit. You must be born of God Himself. Ang buhay na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi lamang para dito sa lupa. O ang buhay na binibigay sa atin ng Panginoon ay hindi lamang para gugulin sa mga makamundong mga bagay o mga makamundong mga gawain. Sa halip, pinapaalaala sa atin sa binyag, lalo tigit, na tayo ay pinanganak sa Espiritu din, hindi lang sa katawan, hindi lang panlupa ang ating buhay. Sa nagdaang mga araw, nakita natin ito sa katotohanan ng napakaraming mga kilalang tao, celebrities, we may call them, na binawian na ng buhay. At ang nakalulungkot sa lahat ang pagpanaw ng ating minamahal na si Pope Francis. Sa isang banda, malungkot na nawala si Nora Honor, si Haji Alejandro, si Pilita Corrales, si Gloria Romero at maraming iba pa. Nakalulungkot na mawala si Pope Francis dahil siya ay nagsilbing liwanag at magandang halimbawa para sa atin kung paano ba maging Kristiyano sa ating panahon ngayon. Pope Francis was our guide and model on what it means to be a disciple of Jesus today, on how we can be Christians today. Basically, the message of Pope Francis was about mercy. Paano mamuhay ng may habag, ng may pag-ibig, malasakit sa kapwa. Pero may hangganan ng buhay dito sa lupa. Because we are not just born from below or born from the ground. Most of all, we are born from above. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at sa Kanya rin babalik ang lahat. We must keep this in mind all the time. No matter how precious life here on earth is, we must acknowledge the fact that we are born not from below, but from above. Because we all come from God. We were created in the image and likeness of God. Kaya ang hamon din sa atin ay paano yung buhay natin ay nakatuon sa buhay na walang hanggan. Paano yung ating mga pinahahalagahan ay hindi lang sa mga bagay na nananakaw o nawawala, kung hindi ang mga bagay na para sa Diyos at para sa kaharian ng Diyos. At ano yung mga kailangan nating gawin kung gusto nating magpanibago ang ating buhay? Unahin ng Diyos. Put God above all. Put God as the first one, as the only one in our life, in fact. Maraming beses po sa ating paglalakbay sa buhay, tayo ay naliligaw, tayo ay nawawala ng sigla, kasi para lang tayong umiikot-ikot sa mga bagay na panglupa. Earthly pursuits, we call them. There's nothing wrong with them. Earthly pleasures, earthly joys, earthly enjoyment. Magta-travel po tayo, makita natin ang mga magagandang lugar, kumain tayo ng mga masasarap. Yun ang usong-uso sa ngayon, na hilig ng mga tao, manood ng mga pelikula o mga television shows or YouTube buong araw, buong gabi. We are in social media. And they bring us to
a different reality many times. They transport us into a different reality. But sometimes, these are just escape mechanisms. May tinatakasan lang tayo at nalilin lang tayo dahil hindi naman talaga sila maaasahan sa kaduluduluhan. Living flame number 9 is a reminder to us, we are born from above. We are born of God. We belong to His family. Our journey is towards the kingdom of God, not the earthly kingdom which passes away, not the earthly life which comes to an end at some point or another. We are born from above, and we will be back. We will be going back to what is beyond, to what is above us all, the life in God.